I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Ayan mga kababayan, mayroon tayo another good news. Ayan, ito talaga si Pangulong Marcos Jr. Ang dami talagang alam, no? So ayan, no? Kung ito ang Pangulo natin ng 20 years or more than 20 years, ay guys, hindi malayong talagang magiging number 1 ang bansang ito sa buong Asia. At lalaban ito sa buong mundo. Maniwala kayo man sa akin. Dahil magaling itong Pangulo na ito kung ano-ano ang kanyang mga magagandang naiisip. Tulad nito, inauguration of the first mobile soil laboratory in Philippines. Ngayong araw yan, December 6, 2024. Para kompleto, detalyado, basahin ko ito ng bahagya, okay? Then, panoorin nyo itong kanyang speech. Ayan, tingnan nyo yan, Basahin ko ito, guys, Sabi dito, sa ating mga magsasaka, ang nakasanayan noon na tikman o amuyin ang lupa para malaman ang kondisyon nito ay bahagi ng tradisyon at talino ng ating mga ninuno. Hindi nyo na po kailangan umasa sa nakagawian. Ngayon may mobile soil laboratory na magbibigay ng tamang kaalaman at teknolohiya sa inyo para sa mga mataas na ani at mas masaganang lupa. Wow, maganda ito guys Sa unang taon, libre po ang lahat ng serbisyo nito. At sa 2025 darating ang 16 pang mobile soil laboratory sa buong bansa. Ito po ay para sa inyong sakripisyo at pagsisikap na magbigay ng sustansya at pagkain sa hapag ng bawat pamilya Pilipino. Wow, ang galing naman. Ang galing naman itong naisip ni Pangulong Marcos Jr. Ano yun mga kababayan, yung bawat soil, kumbaga susuriin nila kung maganda ang lupa para lalong para kung ang test nila dyan sa lupa na pinagsakahan mo maganda yung lupa, no? Malamang tataba yung mga itatanim mo tulad ng gulay, mais, lahat ay maganda ito guys Iba na talaga ang mundo ngayon teknolohiya mga machinery na. Doon mo na makikita kung gaano kaganda ang lupa or gaano kapangit, 'di ba mga bes? Maganda itong ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan niyo naman yan Ay wow. For sure yan mga kababayan. Every regions magbibigay ang Pangulo. Tingnan mo itong Pangulo na ito. Ang daming alam sa buhay. Talaga, Grabe. Siyempre, ang kanyang sekretary na si DS Secretary Laurel. Ay guys, businessman ito. Magaling itong taong ito. Kaya nga, siya ang inilagay niya dyan, Hindi lang matagal na kaibigan, pero talagang ito, magaling itong sekretary niya. Ito mga highlights, okay? Tulad niya yun, Talagang pwede mo ma-ititest ang guys, yung lupa kung ito ba'y hindi magandang tamnan, 'di ba? Kasi may lupa na mataba Kaya maganda itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Laurel. Ayan pa Ay wow, social. The National Soil Health Program Mobile Soil Laboratory. Nako. 'Di ba? Kompleto talaga. Basta Marcos ang mamuno. Ang dami talagang magagandang nangyayari. Yung mga magagandang programa. Ito si Pangulong Marcos Jr. sadyang matalino talaga ito. Alam nyo ba ito si mahal na Pangulong PBBM? Nag-aral pala na ito guys ng abogasya. Kaso lang hindi natuloy. Grabe pala. Nag-aral pala ng abogado ito si Pangulong Marcos Jr. Nagiging correct me if I'm wrong, nagiging professor niya si dating Senator Miriam Santiago. Kaya pala malapit sa loob ni ni Senator Santiago ito si Pangulong Marcos Jr. So dahil dito guys para mas buo makita nyo ang kanyang pag-inaugurasyon nitong mobile source laboratory na ito. Panoorin nyo kanyang speech. Maganda ito guys. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Ito na.
Bye, bye, bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Ang ating mobile soil laboratory ay ginawa bilang bahagi ng ating National Soil Health Program or NSHP na may tatlong strategies. SMS. S for strengthening of soil laboratories. M for monitoring of soil health. Uy, At wow. S, sustainable soil management implementation on adaptive balanced fertilization strategy. Maganda ito guys ha. Ang ating mobile soil laboratory ay isang 10-wheeler truck na naglalaman ng mga modernong equipment, facility, resources, and safety features upang makapaghatid ng nararapat at mabilis na resulta sa maghigit 44 na soil chemical, physical, and microbiological parameters na nagbibigay indikasyon sa kalagayan ng ating lupang sakahan. Ay wow, galing. Talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Ang daming alam. Grabe guys. Mga past administration, walang ganitong klaseng kaalaman eh. Oh. Ba talaga matalino yung may pakialam ka sa mamamayang Pilipino? Yan, si Pangulong Marcos Jr. Grabe. Sa labas ng ating mobile soil laboratory ay may naiuurong na bubong na siyang magsisilbing pasilidad sa pagsasagawa ng mga technical demonstrations at trainings ng ating mga magagaling na laboratory staff. Wow. Galing. Makikita din sa labas ng ating MSL ang mga equipment na makakatulong sa pagprepara ng ating lupa. Wow, galing. Maaari din gamitin dito ang water and soil test kit. Kayang mag-analisa ng 9 na quick parameters. Naku guys, ang alam ko Ang lang. ating MSL ay may 3 pagkukunan ng kuryente habang ito ay nasa mga probinsya. Wow. Ito ay ang generator, alternative current, at maging ang ating solar power panel. Wow, galing. Sapat ito upang mapagana ang mga equipment ng ating mobile soil laboratory. Wow. Makakapasok lamang ng ating mobile soil laboratory ang mga taong rehistrado sa security system nito. Ang unang parte ng ating MSL ay ang soil chemistry section na naglalaman ng 18 equipment upang makapag-analyze ng 13 soil chemical parameters at 13 water chemical parameters. Galing. Ay dinidemonstrate ng ating analyst ang pag-a-analyze ng soil chemical parameter ng potassium, isa sa mahalagang indikasyon ng kalusugan ng lupa at siyang nagdidikta sa kakayahan ng lupa na mag-hold ng nutrients. Ito ay ginagamitan ng atomic absorption spectrophotometer na may kakayahang suriin ang antas ng pagbaba o pag-angat ng lakas ng ilaw na siyang may ahalin tulad sa level ng mga nutrients sa lupa. Iba talaga pag matalino, ang daming alam, no? Mga past administration, walang ganyang kaisipan, eh. Wow, galing. Dinidemonstrate, guys, kay Pangulong Marcos Jr. kung paano gagamitin siguro. Wow, grabe. Galing. Naririto din ang mga safety and connectivity features ng mobile soil laboratory. CCTV, internet, emergency eye wash station, emergency shower, at fire extinguisher. Uy, kompleto. Grabe, oh. Yung mga equipment. Naku, di kalidad yan, mga kababayan, ha?
Mga, ang alam ko lang mayroon nito, yung mga taga-ibang bansa. Mga malalaking bansa. Tulad ng Amerika. Sa ating pangalawang parte ng Mobile Soil Laboratory, Soil Physics Section, Tulad ng Amerika, UK, Europe. Naku, meron silang ganyan, no? Ganda, no? Aba, congratulations sa ating lahat. At least nakikita nyo kung saan napunta ang pera ng bayan. Diba? Di tulad ng iba, kung saan napupunta. Galing talaga mag-isip ni Pangulong Marcos Jr. Kakaiba itong Pangulo na ito, naloka ako. Ganda, ang haba nito. sa ating pangalawang parte ng Mobile Soil Laboratory, Soil Physics Section, ay makakakita tayo ng 6 na equipment na ginagamit sa pagdetermina ng 5 parameters. Uy, wow. Galing. Ang tekstura, Ayan guys, ang oh. pinakaimportanteng pisikal na parametro ng lupa. Ito ay hindi nagbabago sa habaman ng panahon at direktang nakakaapekto sa kemikal at biological na katangian ng lupa. Ang tekstura ng lupa ay binubuo ng magkakaibang kaprasito o granilyo ng buhangin or sand, banlik o silt, at luwad o clay. Mayroong isang paraan na tinatawag na hydrometer method. Sa paraang ito, ginagamit ang isang special na kagamitan na tinatawag na hydrometer upang sukatin ang iba't ibang laki ng mga butil sa lupa. Uy, wow. Mahalagang maisaalang-alang ang pagtukoy sa tekstura ng lupa bago isagawa ang pagtatanim. Sa kadahilanang nakaugnay dito ang kakayahan ng lupa na humawak ng tubig at mga sustansya. Nasusukat din ito kung gaano kadali ang pagbubungkal at kung gaano ang kakayahan ng ugat ng halaman na makapasok rito. Galing. O diba guys, ang ganda. Wheelers, ang laki, ang haba nito guys, ha. Tapos mayroong tag isa-isa sa bawat region. Ay wow, social. Ang ganda talaga naisip ni Pangulong Marcos Jr. at saka si Secretary Laurelio. Naku. Galing ni Pangulong Marcos mag-isip ng ganitong klaseng idea, no? Siyempre, mga expert, yung mga nandyan, natural. Ayan, yung girl, tsaka yung guy. Ay, wow. Dino-demonstrate, guys, paano gamitin. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Filipinos and OFW, hello, hello. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ang ganda, di ba?
Ayan o. Ang pangatlong parte naman ay ang Soil Microbiological Section, Uy, kung wow. saan isinasagawa ang pagsusuri at pagsukat ng yabong at buhay biyolohikal ng lupa. Uy, galing. Ang MSL ay may kapasidad na magdetermina ng 5 biological parameters gamit ang 7 equipment na makikita rito. Isa sa pagsusuring biological ay ang pisikal na pagtingin ng lupa gamit ang microscope upang masuri ang mga nakatirang invertebrates, hayop o insekto dito. Ay, galing. Ang paghinga ng makro at mikrobyo sa lupa ay kaya ding masuri sa MSL gamit ang infrared reader. Naku. Ang isang buhay at masustansyang lupa ay mayroong madami at may sari-saring makro at mikrobyo na tumutulong-tulong upang mapanatiling mataba at buhay ito. Galing. Lolo ka, Akmal. Grabe. Ang mahal siguro itong equipment na ito, guys. I mean, is yung mobile laboratory soil. Ganda. In fairness talaga kay Pangulong Marcos Jr., ang galing niya talaga. Yung mga idea niya talaga, may concern talaga siya sa mga magsasaka, sa totoo lang. Sa bagay, number 1 priority niya yun eh. Galing oh. Hindi rin talaga madali ang isang pangulo, mga kababayan. Ang daming dapat isipin kung ano po ang magandang solusyon, ano? Tulad niyan. Sadyang, alam niyo mga beswa, sadyang matalino talaga si Pangulong Marcos Jr. eh. Talaga maganda yung mga kanyang iniisip eh. Yan ang genius. Genius president. Talaga grabe. Genius talaga ang aming Pangulong Marcos Jr. Shout out, Mr. President. Makikita po natin na ang ating MSL ay kompleto sa state-of-the-art equipment upang masuri ang chemical, physical, microbiological properties ng ating lupa dahil naniniwala ang DABSWM na lahat ng ito ay mahalaga sa pag-alam ng kalusugan ng lupa para sa tamang dami, uri at timing ng paglalagay ng abono. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ng ating pinakamamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr., at ang ating butihing Direktor Gina Padenilo na siyang nanguna sa paglunsad ng ating Mobile Soil Laboratory. Wow. Grabe, malalaman mo rin talaga ang pulso ng lupa, ano? Sana guys, mayroong mga mga laboratory yung mga taong may balak magnakaw sa kabanang bayan. Mayroon kayang ganon? Yung mga tao, pag tumakbo sa higher position, dapat ititest kung may plano
magkulimbat ng pera ng bayan. Sana mayroong ganong equipment mga bes. Well, anyway guys, Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. shoutout sa inyo mga beswa. Ay, nako, Distinguished guests, good morning. I welcome everyone to the launching and inauguration of the pilot mobile soil laboratory. This novel intervention is provided to us through the Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, aimed to address the ever-growing need of agricultural stakeholders and in line with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s mission to increase soil testing centers. We commend and recognize the efforts of BSWM as it has been at the forefront of capacity building for all soil laboratories in the country, providing regulatory and non-regulatory activities such as, but not limited to, training programs for continuous professional development, facility and equipment upgrades, and free proficiency testing. First ever mobile soil laboratory is equipped with the state-of-the-art equipment, facilities, resources, and safety features to conduct analysis of 40 soil chemicals, physical and microbiological, as well as water chemical parameters. This will be deployed in the National Soil and Water Resource Research Development Center, Lowland Pido Ecological Zone at the San Ildefonso, Bulacan. But of course, this will be going around every 2 months to other provinces in Region 3 to cater to agricultural hotspots within Region 3. We thank the President Ferdinand Marcos Jr. and the Senator and Chair of the Senate Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee, Senator Cynthia Villar, for their continuous support of the DA and BSWM. They are our allies in championing agricultural productivity, sustainability. Let us continue to develop key programs that will help make our dreams of a food-sufficient nation a reality. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Laurel. Ngayon naman po atin pong panoorin ang isang short video presentation tungkol sa Mobile Soil Laboratory. To the Agricultural Secretary, Kiko Laurel, please take your seats. All of our officials from the Department of Agriculture that are here, puro mga excited dahil sa wakas nagkaroon na tayo ng soil lab. The Management Committee and staff from the Bureau of Soil and Water Management, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw, tayo ay magpapasinayan ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa Pilipinas. wow. Hindi dapat ganun. Ba't naging ngayon pa lang na yung una? Dapat 30 years ago pa ito eh. Kailangan siya. Ang nagkikwento nga kami ni DV, and I was just telling him,
hindi namin kami sa Ilocos dati, hindi namin masyadong nararamdaman dahil meron kaming MMSU. Kaya yung soils analysis na kinakailangan ng mga sanghera namin, yung irrigation association namin, yung mga cooperative, doon dinadala. At pina-finance naman ng provincial government. Pero nung umikot-ikot na ako, nakita ko na hindi talaga alam ng ating mga magsasaka kung paano gamitin yung fertilizer, paano gamitin yung pesticide, kailan ilalagay, ano nang lagay ng kanilang lupa, kailan kailangan magpatubig, kailan yung sumobra naman ng tubig, sayang, kailan na pipigilan. Lahat ito ay hindi alam ng mga magsasaka. Native talent lang ang kanilang ginagamit. Tinitignan lang yung, meron kami mga farmers sa Ilocos, tinitikman yung lupa para malaman kung may acidity. Talaga. Kumusta na dito? Kukunin na aamoy-amoy. Ano ginagawa mo? Pero ganun na lang. It was a very inexact science. Kaya ngayon, ang araw na ito, makasaysayan, dahil makasaysayang hakbang na nagbibigay din sa kahalagahan ng agrikultura sa ating adhikain nang masiguro ang sapat na pagkain, maunlad na pamayanan at mas nagkakaisang bayan. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang ating walang pagod na hangarin na patatagin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alalay sa ating mga magsasaka. Sa pagbibigay sa kanila ng makabagong kaalaman at teknolohiya, tinutulungan natin silang maging handa sa hamon ng makabagong panahon. Sa tulong ng Bureau of Soils and Water Management, naisakatuparan natin ang pagkakaroon ng Mobile Soil Laboratory. Wow. Ang walang patid nilang dedikasyon ay hindi lamang nagbibigay pugay sa alaala ng aking ama, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung hindi isang halimbawa ng kakayahan nating magbago at magbago at magpaunlad ng buhay ng ating mga kababayan. Alinsunod sa National Soil Health Program, ang Mobile Soil Laboratory o MSL ay sumasailalim sa ating layunin, may lapit ang mahalagang serbisyo ng pagsusuri sa lupa sa mga lugar na lubos na nangangailangan nito. May kakayahan ang MSL na magsuri ng higit 40 chemical, physical at microbiological parameter ng lupa at tubig. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang ating mga magsasaka na masigurong malusog ang kanilang lupa, ang pundasyon ng mas mataas at mas masaganang ani. Tumatayo rin ang MSL bilang isang sentro ng kaalaman. Ang MSL ay nagsisilbing pasilidad para sa training at pagtuturo ng mga bagong teknolohiya at bagong pamamaraan. Sa pamamagitan ito, magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na makapagsanay upang mas maunawaan nila ang potensyal ng kanilang lupa at ibang likas na yaman. Mahalaga rin na ipabatid ng mga resulta mula sa pagsusuri ng lupa ay maitanggap ng ating mga magsasaka sa loob ng 5 araw sa pagsumiti ng soil sample nila. Depende sa pagiging komplikado ng pagsusuri. At sa unang taon ng operasyon ng MSL, ang lahat ng serbisyo ito ay sasagutin ng buo ng BSWM. Kaya wala po kayong kailangan alalahanin at babayaran dito sa susunod na taon. Layunin ng proyektong ito na bigyan ang ating mga magsasaka ng kaalaman at teknolohiyang magagamit nila na siyentipiko na paraan ng pagsasaka. Sa ganitong paraan, mapapalagaan nila ang kalusugan ng kanilang lupa, magagamit ng tama, ng pataba at makakamit ang mas mataas na ani. Hindi lamang ito'y nakakatulong sa ating mga magsasaka. Ang mga datos na makakalap mula rito ay magbibigay din sa ating mga tanggapan na mga impormasyon upang makabuo ng patakaran na sumasailalim sa tunay na pangangailangan ng ating agrikultura
at sa bawat lugar dahil iba-iba ang sitwasyon. Sa simula, tutungo itong mobile soil laboratory sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Aurora at Bataan. Wow. Mananatili ito sa bawat probinsya ng halos 2 buwan at magbibigay ng serbisyo sa 10 magsasaka bawat araw. Ngunit, simula pa lamang ito. Sa unang bahagi ng 2025, layunin natin maglunsad ng karagdagan 16 pa na mobile soil laboratory sa buong bansa. Isa bawat rehiyon. Wow. Ang proyektong ito ay nakaugat sa Presidential Decree number 1435 na nag-uutos sa BSWM na palakasin at paundarin ang kapasidad ng ating soil laboratory. Patuloy natin susuportahan at palalawakin ang kapasidad ng ating mga kasalukuyang soil laboratory na matagal na ang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong sa kaunlaran. Kasabay ng paglunsad ng proyektong ito ang ating pagdiriwang ng World Soil Day. Isang mahalagang paalala ang araw na ito sa papel na ginagampanan ng lupa, hindi lamang bilang pinagmumulan ng ating mga ani, kundi bilang pundasyon ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Tuwing 5 ng Disyembre, nagkakaisa ang buong mundo upang paigtingin ang ating pagkilos sa pangangalaga ng ating yamang lupa. Dahil kung wala ito, wala tayong ani, wala tayong pagkain, wala tayong kabuhayan, wala tayong kinabukasan. Kaya sa pagkakataong ito, inaatasan ko ang BSWM na manguna sa pagpapalakas ng ating kolektibong aksyon para sa lupa at sa kalikasan. Ang araw na ito ay simbolo ng ating determinasyon, ang ating pagsisikap na buuin ang isang bansa na mas produktibo, mas malusog at mas matatag. Sa pagtahak natin sa landas tungo sa bagong Pilipinas, patuloy tayong tumutugon sa tawag ng ating mga magsasaka. Pangalagaan ang ating kalikasan at itaguyod ang isang bansang may matatag na pundasyon para sa kaunlaran at kasaganahan. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa